Okay. Balik tayo ng konti. Okay. Kita ko lang ng alam niyo yung pinag-uusapan natin. Although na-discuss ko na ito. Yan, ha? Wala, si Reconzaki lang. 2.5 billion pesos really-led flood control project in Las Piñas City fails to solve flooding. So, tandaan nyo mga kaklira, itong article na to, December 30 pa, 2024. So, it means, problema na siya. Wala pa yung SONA ng 2025. Right, yeah, hindi pa pinag-uusapan yung maanumalyang flood control projects. Pero, meron na itong issue. 2.5 billion na ang proponent ay mga Villar. Kung di tayo nagkakamali, mismo sa Senato. Ito pala. Yan, no? In 2012, the Department of Public Works and Highways began constructing the Las Piñas Zapote River Drive to ease the flooding problem in Las Piñas City, initiated by Senator Cynthia Villar. The project also claimed to clean Zapote River. Okay? So yun talaga yung purpose kung bakit gagawin ito. At the time, Nako, problemado mga Villar ngayon. Siyempre, kung may task force na tututukan yung mga pinaggagawa ng mga Villar, nakapaw, malaking problema sa kanila to. Sige, tuloy. Attorney. Okay. Despite the completion of the flood control project, residents living near the river continue to grapple with floods during heavy rains and strong typhoons. Again, mga kakli, ito'y sinulat, wala pa yung issue tungkol sa mahiya naman kayo ni Pangulong Marcos Jr. Wala pa. It's 2024. Pero, problema na siya. Recent data from the DNR also revealed that the river remains polluted. Kaya problema pa, di ba? Instead na ayusin, yung baha, kaya problema pa. Polluted. Di ba? Reports from the city's police agency showed 101 recorded road accidents along the river drive from 2022 to 2023. Over 40 vehicular accidents have been reported from January to August 2024. The maintenance road constructed as part of the flood control project was open to the public by the Las Piñas city government. Open only to private vehicles. The stretch of the Las Piñas Zapote Drive passes through, ito na ang issue kasi mga kaklira. The stretch of the Las Piñas Zapote Drive passes through several Villar-owned businesses and realty in the city, raising concerns over potential conflict of interest. Okay? So, ayan. So, ito yung naging issue. Last year, 2024 to, so 2023, siguro 3 kamada ng uling ang tubig baha. Said the 43-year-old recalling the floods caused by Super Typhoon Egay in July 2023, which lashed Luzon with severe winds and heavy rains. Metro Manila, including Las Piñas, was placed under tropical wind signal number 1. Signal number 1 lang, ha? Yung mga bundle lang ang sinisave namin. Kasi mahirap kapag nabasa ang mga bundle. Ito, magkalas. Okay? Referring to repack packages of charcoal in plastic bags. The flooding caused by Egay was only one of such floods she experienced since she started living in Barangay Zapote. So hindi siya masyado nakakaranas ng baha noon. Diba? Yan. So, ito. While many contribute to flooding, several citizens interviewed by authors could not confirm that their flood situation had improved. Hindi daw nag-improve with that project. Similarly, the local DPWH was unable to assess whether the project met its intended goals as to evaluation report was conducted following its completion. Sa mga kalidi ba, doon sa unang sinabi ni Pangulo, may 3 criteria doon eh. Wala pa yung ICI, ad hoc committee pa lang. Una, di ba ang criteria is dapat existing. Kung existing yan, operational ba? Kung operational ba, effective ba? Yun yung dapat pumasa yung project sa 3 criteria na to. Di ba? Kasi kung ginawa mo nga, hindi siya ghost project, ginawa mo nga, operational, nagiging road eh. Pero kung siya ba ay for the flood control project. Kung hindi, maaari ka pa rin makasuhan kasi hindi siya nag-comply sa 3 requirements. Kasi for what? Anong purpose nung ginawa mong flood control project? So in fact, hindi pala siya for the flood control project, kundi road, no? Leading to the properties owned by the Villars. So questionable yun. Okay? Ito funded, under the GAA 2011 to 2022. Umabot pa sa panahon na DPWH Secretary si Mark Villar. Kasi built in several cases, gundaan nga naman eh.
Phase 1, Phase 2, Phase 3. Di ba? O the first phase involved the construction of 2.42 billion Zapote River Drive traversing 7 barangays in Las Piñas. Pulang Lupa, 1, Zapote, Pamplona 1, Pamplona 2, Talon 2, Talon 5, Almanza 2. So phase 1 yon. Another phase. It starts at C5 Extension Road in Barangay Pulang Lupa 1 and ends at Evia. And ends at Evia or Evia Lifestyle Center, a mall opened in 2012 under the Vistaland and Lifescapes Inc., run by Manuel Paulo Villar, son of Cynthia, a real estate tycoon and former Senator Manny Villar. Diba? That's first phase o second phase pa. Diba? The last Piñas River Drive was the second phase of the project costing 120.76 million. Starts at C5 Extension Road to CAA Road. Okay, so na-complete siya 2019. DPWH Secretary na si Senator Mark. The last phase of the project includes construction of 5-kilometer Molino River Drive from Daanghari to Marilao 3rd, the 3rd, and Molino 4th, the 6 in Bacoor, Cavite. In the press release, Senator Cynthia Villar, who initiated the river drive, said the project will not only reduce flooding, but will also clean up the river and reduce travel time from Las Piñas to Bacoor in Cavite. Ayan. So yan ngayon ang iimbestigahan. Kasi in the latest hazard map developed by the UP, Nationwide Operational Assessment Hazards Center, the flood hazard level in communities along the Zapote, meron pa mga kakliro. The flood hazard level in communities along the Zapote River remains high. Okay? So pakinggan natin ngayon. So ito yung sinasabi niya mga clear. Punta tayo ngayon sa press con. Okay? Bacoor, Las Piñas area. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din eh. They're the landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for Villar itself. Yung Zapote River Drive, together with the Bacoor properties that were boundaries on the rivers, dinaanan na river. There were improvements made in that area. That's one thing that has to be looked at. Ano yun eh? Pag tikaroon ka, pag dumaan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall. Tarong mo, sino ba gumastos? Gobyerno o sila? Ayun na, mga bakit? Taga Cavite to, di ba? Si Ombudsman. So, kabisado niya yung lugar. Di ba? So, yun na nga din mga ka-clear, ha? Ito pa, ha? Okay, wait, ha? Wait. I-mix nyo lang. Ito. Bakit hindi lang natin ito mga ka-clear, ha? Wait lang po. Project is making waves, but for the wrong reasons. A 101.9 million peso facility in Las Piñas, touted by the Villar family, is now under fire, with residents blaming it for making flooding worse. Juan Toralbalia, president of the PF Resort Village Homeowners Association, live-streamed a video flagging design flaws, claiming the structure blocks the natural flow of water from local creeks. Naku, talaga naman. Yung ginawa, instead na makadaloy mabuti yung tubig, let's say malakas yung ulan, yung tubig ulan, nabablock pa. Di ba, mga ka-clear, sa construction naman ng mga Villar eh. Dapat alam nila to, di ba? Oops, when you're busy or you have a great idea, you just want to get things. Narangan tayo ni Attorney Claire, sa mga bagong pasok dyan, baka naman, mga basta, like and subscribe. Salamat. Di ba? Wapak Hills. Lumalabas lang Wapak Hills sa effect, sa anong magiging impact nito, basta makatayo ng daan. Di ba? Na initially, ang purpose is flood control. Makontrol yung baha at malinis. Pero pinapakita dito, mukhang hindi nga. Hindi yung purpose na-defeat. The project, funded under the 2025 national budget, was awarded to EF Chua Construction, a contractor with over 2 billion pesos worth of DPWH contracts in the past. Toralbalia says that the narrowing of the Cartar Creek, a natural waterway, directly contributed to flooding in the area. Despite the controversy, the project is not listed on the DPWH's official monitoring site, raising fresh questions on transparency, accountability, and whether taxpayer money is being spent wisely. Di ba? Ito pa mga clear, wait lang. Okay, ito medyo mahaba ito, pero yung maiksi lang. Wait. Konti lang to. We'll explore the hottest topics currently stirring public debate. The questionable infrastructure projects in this. Sa city nyo, sa LGU. Yes, Attorney Karen.
siguro alam niyo naman na I used to be a local official before, city councilor, 7th term tayong councilor. So, naobserbahan ko na yan before. So, after winning last congressional race, yan ang una-una kong talagang pinagtuunan ng pansin ni Karen. Kaya nga, doon sa mga press release na kino-cover ngayon, naging viral yata yung parang advocacy ko na kailangan ng consultation sa local government ang lahat ng national government agencies or national government projects, including the approved General Appropriations Act. And no other than the President himself, President Ferdinand Marcos Jr., instructed DPWH, I think he's on an ocular inspection sa Tuba Benguet, when sinabi niya, Vice-Mayor April Aguilar, then Vice-Mayor April Aguilar, nagpasa kami ng ordinansa na talagang kailangan. Siguro, to get permits para malaman ng tao and para magkaroon din ng safe the building official. Tayo nga, Karen, pag Attorney Karen, papagawa tayo ng mga bahay, ordinaryo tao. Magkabit ka lang ng generator, yun yes, building permit. Fencing permit, di ba? Yeah. So, dapat ang government maging example talaga doon sa mga bagay na yan. Hindi ako natatakot na mabagalan yung project kasi hindi naman kasalanan natin yun. It's just tinatama lang natin yung mga pagkukulang at pagkakamali. Sa dati. Nabanggit nyo rin po na 2 o 3 contractors lang ang nakakuha ng mga DPWH projects sa inyong city sa Las Piñas. Sino-sino po yung mga contractors na ito? Actually, I requested the regional director of DPWH. Tinitingnan ko pa yung mga contractors na yan. May mga contractors doon na talagang isasama ko doon sa Infracom committee sa Congress na imbestigahan. Kasi just like the other list na binigay ni Presidente, specifically sa Las Piñas, halos sila yung nakaka-corner ng mga contractors. So, ibig sabihin po yung list ng 15 contractors for flood control, yun din yung na-observe mo, yung mga ibang contractors doon, ang nakakakuha ng karamihan ng infrastructure projects sa Las Piñas, hindi lang flood control. Hindi lang flood control. Kasi I think 3 or 4 days ago lang sinabit nila yung list sa akin, and my staff, my office is reviewing those lists. And obvious naman, Attorney Karen, pag nakikita mo yung mga billboards doon ng DPWH, nandun naman parating, sila na naman yung... Is there a name that stands out for you? Kasi may mga pangalan naman doon, but I just wanted to make sure para hindi naman ako maging unfair sa kanila na dapat talaga imbestigahan. Aralin mo muna. Yes, right. That's right. Anong klaseng project po yung mga karamihan sa Las Piñas? Ang pinakamalaking project doon, initiatives ng mga previous, yung mga predecessors. So, of course, yung River Drive, na wherein kinuha nila yung 6-meter easement ng river, gumawa sila ng kalsada, papunta doon lahat sa mga negosyo nila. So, sa negosyo nila, are you referring to yes, the Villas? The Villas. Okay, mga Chris. So, let's go back. So, yun ito taga Las Piñas, siya yung congressman ngayon. Siya yung nakalaban ni Senator Cynthia Villar at natalo siya. Okay? So, let's go. So, maraming issues, mga clear. Ganun kasimple yun. It's as simple as that. So, we will determine that later on. Sa costing ng project yung nangyari doon. First, ang tundali namin, Villar's naman po kasi the original subpoena of the House was intended for 4 firms. Pero as it turned out, wala doon yung firms na connected sa Villar. As it turned out, it's motion trade, not IOC. So, kamusta po yung investigation? Let's face it, there has been a lot of connivance. Congress, DPWH, even the agencies that were supposed to monitor the fund movements. So, definitely, there was total connivance. And the fact is that congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magpapa with SOP. Napakaliwanag yun. There are favorite district offices where they give very high SOPs and maliwanag yun sa findings ng ICI. So it's a matter of identifying people who were involved in the connivance that really brought this whole government machinery system total breakdown. The process to us, especially coming from DPWH, is already very clear. Without the role of DPWH officials, hindi mangyayari. At sir, aabot ka hanggang sa mga sekretary. Umabot na lang. Salamat, Ice Rain. Wherever it leads. Because it did not start the last 2 years. Jenny Ramos, shout out. It started in tiny bits. 2018 started to grow. When they perfected the system. When they perfected the system, tiny bits. 2018. Way back, it started in tiny bits. 2018 started to grow. When they perfected. Mga clear. According to Secretary Babe Singson. Ay, tama ba? Oo, Babe Singson. Hindi lang ito nangyari. 2 years ago, 3 years ago. Way back. Na-perfecto na daw nila yung sistema. Yun lang. Kailan ba ito nag-start? Kailan ba nagkaroon ng polisiya na hindi ita-turn over sa local government units yung mga ginagawa ng DPWH? Di ba nung panahon lang naman ni Pangulong Duterte? Dating Pangulong Duterte. So, di ba, kailan ba na mayagpag yung build? Paano nga wala sa panahon ni di ba? Kaya nga daw ang dami, di ba ito sabi, kaya daw maraming pera na iwan si Pinoy. It's because hindi siya nagsugal para sa mga infrastructure. Di ba? Ganun yung sasabi. Nagtipid dahil ayaw niyang gumastos. Dahil nga, siguro gusto niya may maiwan na pera. Ang problema, naiwan ang namayagpag doon sa perang ni Pinoy. Di ba? Kunti lang yung utang natin nun May iniwan siyang pera namayagpag, naiwan doon sa leader na umaming magnanakaw ng pondo ng bayan. Diba? Doon niya iniwan, doon sa magnanakaw ng pondo ng bayan, si Pangulong Duterte. At kung sabi magnanakaw, inamin niya. Siya umamin. Naubos nga lang. He's corrupt. Marami sa nanakaw. Naubos nga lang. Tapos iniwan ni Pinoy yung pera doon sa magnanakaw.
Aray. Ngayon, build, Maylin. Build. Kahit during the pandemic, build. Tapos, kamukat-mukat mo, umamin si dating Pangulong Duterte, maraming ghost projects. Diba? So, inamin niya maraming ghost projects. Anong nangyari? Secretary Villar. Wala, di ba? So ngayon, paimbestigahan ito. Kasi, maraming ghost projects sa panahon niya. Di ba? Kumaga nag-crossover eh. Di ba? Akala nila, mamamayagpag sila, dahil akala nila ang Pangulo tatahimik lang. Yun yung point. Na-pamper sila nung panahon ni dating Pangulo Duterte. Yun yung sasabi ni Secretary Babe Singson. Kasi nung panahon niya, siguro may anomalya, maybe. Di ba? Maybe. Pero si Secretary Babe Singson kasi, matino. Matino siya. Di ba? So, di ba may master plan nga daw siya iniwan sa sumunod na administrasyon, and that's the administration of dating Pangulo Duterte. Pero nangyari, di ba wala nagawa. At yung master plan na yun, hindi naman binigay, according to Secretary Bonoan, nung tinanong natin siya, walang binigay. Yung sasabi ng master plan, na iniwan kila Secretary Mark Villar, walang iniwan kay Secretary Manny Bonoan. So, ano nangyari doon sa master plan? Diba? So, ngayon, lumalabas, mga ka-clear, hindi lang ito 3 years ago. Na-perfecto to nung nakaraang administrasyon, na-perfecto yung sistema. Kaya nagkaganyan. Diba? Kaya dapat meron dito, umalos. Dapat ito maputol. So, after more than 2 years ng pamumuno ni Pangulo Marcos Jr. or magti 3 years. Diba? Napansin niya yung anomalya. So, ano ginawa? Imbestigahan yan. Imbestigahan niyang pang-aabuso sa pondo ng bayan. Tapos ngayon, ipapahid nila yung anomalya sa Pangulo Marcos Jr. sa ngayon sa administrasyon. Diba? O logic tayo ha. Iniiwan nila yung nakaraang administrasyon para ipataw yung mga DDS ganito eh. Diba? Lalo may gustong paalisin si Pangulo Marcos Jr. Ilang attorney banat. Sobra ang korupsyon ngayon. Sobra ang korupsyon ngayon. Maski na naman si yung sinabi. Diba kahapon binanggit natin, sinabi ni Mayor Magalong, ano yung description niya? Yung sobrang korupsyon ngayong administrasyon. Nakalimutan niya yung dating administrasyon. Na hindi siya kumibo. Sino pa? Si Chavit Singson. Diba? Ngayon daw yung anomalya. Nag 3 years, kaka 3 years pa nga lang ni Pangulong Marcos Jr., nakita niya na, kaya niya pa na-imbestigahan. Sa Pangulong Duterte dati, 6 na taon, hindi nagpa-imbestiga. Okay, nagpa-imbestiga, sabi nila, may inimbestigahan daw, sabi ni ano pala nun? Greco. Si PACC, sino yun? Si Greco, Belgica. 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 Meron ka bang... Attorney, yun yung walang silbi. No? Greco, Belgica. Walang napakulong kahit isa. Ano yun? Pangalan, Belgica? Greco, Belgica. Greco, diba? Sabi niya, nagpa-imbestiga. Okay, pa-imbestiga ka. Ano nangyari? Wala. May ganito ba ang klaseng pag-iimbestiga? Wala eh. Meron ka ba napakulong? Wala eh. Meron bang umabot man na sa ombudsman? Wala eh. Daddy, may gatas na pang matanda. Tragis, masusunog din pala si Belgica dito ng kamote. Isa pa? Maliliit. Maliliit na pangalan. Sabi nga ni Marcoleta, di ba? Kung gusto nyo, sapsap lang. Sapsap laki ng sapsap. No? Hindi tayo makakakuha ng mga malalaking isda. Sapsap lang daw. Tragis. Okay. Nung panahon ni Digong, nakaalyado nila, anak ng kamote. Mas maliit pa sa sapsap, anak ng kamote. Wala man lang malaking pangalan. No? Nakapaw. Small fry. Small. Wait. Ano siya? Wait. Alamang? Ano ba yung ano pala yun? Hipon pala yun. Ano yung maliit? Tawilis? Okay. Dulong daw, dulong. Dulong lang ang nakuha mo. Nagmamalaki mo pa. Hindi mo nga na-imbestigahan si Secretary Mark Villar. Hindi mo nga yata na-imbestigahan yung mga ghost projects. At yung mga Parmalis. Flood control projects na, gumagana ba ngayon? Ayun nga, yung sa mga Villar, panahon to ni dating Pangulong Duterte, pang ilang phase? Phase 2, phase 3? Daang Hari at Daang Reyna, kay Villar pareho, kaliwat kanan ang negosyo doon. Sino din kaya ang gumastos sa mga daan na yan? Di ba? PH literacy? Kaya nga. Dito Bailey ka. Ayan. Nagsusumigaw. Yung flood control project sa River Drive. Las Piñas sa Pote.
drive. Oh. Diba? Diba? So, hindi pwedeng hindi imbestigahan yung nakaraan. Kasi doon nga na mayagpag. Diba? At itong nasa panahon ni Pangulong Marcos, kumbaga, ano to eh, okay, shout out. Kumbaga, nag-crossover lang. Dahil akala nila, okay ang Pangulong Marcos Jr. dahil mabait. Akala nila, alam mo yun, happy days pa rin. Siguro, anyway, siguro ganito yun mga kaklir. Ito rin nakita ko eh. Siguro nung mga first year, second year ni Pangulong Marcos Jr. Di pa niya ito nakikita eh. Bakit? Mga kalyado pa ni Digong nandyan. May unit team pa eh. So saka hindi pa niya nakikita yung gaano kalawak yung korupsyon. Itong flood control projects na lagi pa rin bumabaha. Kaya nga pinapalaki niya, o meron po tayo nagawang flood control projects. Yun yung report ni Secretary Manny Bonoan eh. Pero nakita niyang bumaha, dalawang baha sa isang habagat. Ay, something is wrong. Di pwede. So, tinolerate ba ng Pangulong Marcos Jr.? Hindi. Hindi tinolerate. Tama. Diba? So na. Mahiya naman kayo. Diba? So ngayon, mga clear, gagawa ng special task force. Special task force lang. Sariling pag-iimbestiga to. Hindi yung... Ang galing naman nito, no? Special task force para lang sa mga bilyar. Nakawote ka. Naka-designate lang para imbestigahan mga pinagagawa ng bilyar. Paktay na task force to. Specific para lang sa bilyar. Task force mga para special yun. Nakalaan lang itong task force na to para tawag yan na attorney exclusive isolation. Ano pa ba? Walang kamote. Tigan yung mga nangyari at ginawa ng mga bilyar. Not naman to the point of prejudging the Villar's, diba? Hindi naman. Kaya nga imbestigahan. Kasi, di ba, may sinasabi nga na ito ay ginawa, itong drive na to, pansarili. Okay? Hindi talaga pang flood control. Okay, daan, maganda, nakapaiksi sa mga travel, pero mas ginawa yan pabor sa mga properties nyo. Di umano. Kaya nga. Di ba? Kaya nga imbestigahan eh. Hindi naman ibig sabihin eh, guilty na sila. Pero parang, kung makikita mo talaga kung ang dinaanan yan, di ba sabi nga ni yung ombudsman, pati yung sa Cavite, kitang-kita mo daan yung other part, properties na ng mga Villar. O pera ba yun ng gobyerno o pera ng pasarili para, di ba? Pero pa nga, di ba, ibang daan? Anong daan yung mga pinag-usapan natin dati? Multinational, anong daan yun sinabi natin? Yung parang zigzag. Na isa dumiretso lang, zigzag talaga, at ang mga dinaan ng parte, properties ng mga Villar. Dati pa yun, isa Paranaque? Anong lugar yung mga kakli? Anong daan yun? Anong highway yun? Daang Maharlika yata? Tama ba? Kailang ha? Teka lang po. Daang Hari? Only bet. Tama ba? Nakumutan yung pangalan niya. Yung zigzag. Ayun, Daang Hari. Oo, Daang Hari. Maharlika tuloy. Sige, Daang Hari. Yan. Diba? Kinutya ito eh. At ito yung naging reason kung bakit, ito yung naging issue pala nung siya ay kumandidato. Tandaan niyo ba? Hanapin nga natin. Sige. Daang Hari. Yan. Daang Hari. Kita ba? Okay. Daang Hari refers to Villar City. A large master plan development by Villar. That is strategically protected. Hanapin natin. Daang Hari. Daang Hari. Road ba yan? Sige, hanapin natin. Also known as Las Piñas, Muntinlupa, Laguna, Cavite Link. Yan, lakihan natin para makita. Nakadaan kami dito minsan eh, pero talagang paikot-ikot. Umikot-ikot sa mga subdivision to eh. Diba? Yun ba yun mga clear? Basta meron kami dinaanan, yun nga yung kay Villar, dinaan namin, may shortcut, pero liko-liko, mahaba pa rin. Daang Hari, ito. Kita ba? Ito binila namin. Hindi, may dinala kami malapit sa mga clear eh. Shortcut siya eh. Tapos puro subdivision eh. Ito ba? Ito kan yung kanyang pag-aari. Ito mo, hindi na talaga yung mga subdivision. Oh. Yun. Ayun. Okay. Okay, mga yan. Mga clear. Basta may nadaanan kami, pero shortcut yon, paikot-ikot. Yun.
Okay, mga ka-clear, yan lang muna po. Yun nga, nagtalaga nga itong si ang ombudsman ng task force. Naku, medyo nakakaano yun. The system, it started in tremendous incidents. Yung sa VR, we may be putting up a new task force for the River Drive and for the flood control of Las Piñas. Bacoor, Las Piñas area. Kasi, andun yung mga lupa na nag-benefited. The landowners also benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that. Just for VR itself. Yung Samote River Drive, together with the Bacoor properties that will boundaries of the rivers. Palitin natin na ka-ABS-CBN. That's one thing that has to be looked at. Ano yun pag tinaroon ka, pag tumakan ka ron, alam mo kanilang lupa yun. Nakita mo yung river wall. Tanong mo sino mag-gastos? Gobyerno sila. Gobyerno. It's a simple stuff. So we will determine that later. Sa costing ng project, yung nangyari yun. Kasi nga, advantage yun, Mabsat, no? Biro mo, pupunta ka sa mga villages, yung daan papunta doon, pinaayos. Ang tanong, sino makikinabang doon? Sila din. Yung business nila. Potragis. Ginamit yung pera ng gobyerno, anak ng kamote, oo. By the end of the year, ilan kaya posible ng suka natin? Sinasabi ka hapon ng DPW Secretary 60 kakayanin ba ng ilang pero sa yung suka? Hindi ko mabot ng gano'n. Hindi lang In fact, the one question to me earlier this morning, I was with members of the diplomatic corps. Yung isang ambassador, the ambassador of Denmark asked me a question. Do you have the absorptive capacity to file all of these cases? How many people do you have at the ombudsman and how many cases are there? Sabi ko, well, it's a good question. Kasi we have 1,400 people here in this office. Kasama na ang Luzon, Visayas, Mindanao offices. And if you look at that, ilan na lawyers natin dito? 400? Roughly 400 lawyers. But if you look at the number of cases and the number of projects, you're looking at more than 1,000 projects na may problema. That's around 3 cases per lawyer. Only. Pero if you look at it, the volume involved and the court time involved, that's a lot of cases. Pero I think we will manage. And if you look at the staffing pattern of the Office of the Ombudsman, we can accommodate more lawyers here. And a lot of people are applying right now. We're evaluating them already. Kaya yung tanong na, will we be able to deal with this deluge of cases? I think we will. And ang kailangan lang dito, kaya kailangan ng dialogue with the Supreme Court and the Sandigan Bayan, is that they should be prepared to adjust their time schedules. Na we might be starting cases morning and afternoon pagdating ng panahon. So much different from what life is right now. No, halos walang kaso, konti-kaunti ang kaso sa Sandigan Bayan. We expect a deluge of cases. Well into 2026, marami pa ipa-file dyan. Kasi ang dami naman nagre-report pa. I receive text messages, pinapa-investigate ko. And some of them turn out to be positive, like ganyan, Laguna. May nag-test lang sa akin. So, pinadetermine ko sa fa-file sa mga tao namin, meron. May problema din. So, we're talking about a lot of cases here. Okay, yun mga clear. Sa akin lang, sana. Masustain. Diba? Na kahit matagal yung case, yung mga witnesses hindi matatakot, hindi magre-retract, hindi mababayaran, dire-diretso. Diba? Sana yun. Kasi napaka-eager ngayon ng ombudsman para kumpletuhin lahat ang dokumento, baka at the end, ang problema dyan, diba? Babayaran yung mga witnesses, mawala yung mga witnesses, hindi na mapakita yung witnesses like Gutesa. Yun na magiging problema. Diba? So let's just pray na masustain to hanggang sa matapos yung case. At sana lang, and I wish then, na yung mga justices na makikinig dito, wag naman sana lang. Too technical, na yung mga circumstantial evidence can also be used para makonvict kung sino may yung dapat na makonvict. Kasi minsan, nagkakatalo because walang you cannot prove the chain of custody, kung paano napasa yung pera and everything. May mga ganon, di ba? Kasi anyway, kasi sabi nga natin, it should be proven beyond reasonable doubt. Pero sana lang, yung mga circumstantial evidence can also be used para sabihin natin, hindi na pwedeng makaabot ito sa alalay lang, kundi aabot doon sa pinakaamo eh. Di ba? Sana may ganon, di ba? Alalay lang pala kumuha eh. Pero, ito mga aklit, alalay lang pala yung kumuha, pero yung pera nandun sa bank account ng senador eh. Pero ang nakulong, yung alalay. Circumstantial evidence. Bakit mapupunta yung pera? Millions doon sa senador. Tapos ang pinakulong mo lang, ang nakulong lang ng Sandigan Bayan, itong alalay. Diba? Yun lang. So, okay mga ka-clear. Thank you so much sa lahat ng pumasok at nanonood sa atin sa live stream. Almost 3,000 na live views. Sana po ay pakipindot na po yung like, share. At yun.
subscribe na rin po yung mga bago. Okay? Maraming salamat kay Joey Roy, Bondok sa Super Sticker at kay Tita Nel. Salamat, Attorney Claire. Naku po, problemado ang mga kwan dito, bilyar. Merong ginagawang kwan, no? Special task force. Oh, special. Para lang sa mga bilyar. O, siya. Again, maraming salamat, Attorney. Puntan nga natin guys si Attorney itong kwan. Topic niya tungkol sa kwan. Kay Lacson tsaka kay Marcoleta na naman. Naku po, nagkakainitan na talaga mga kabsat. Pagkatapos iniwan ni nilaglag ni Robin Padilla si Marcoleta. Ito. Punta natin si